Now, yung Mount Diwalwal, alam nyo ba kung gaano katagal ang aanihing ginto dyan? Kahit 150 years. Yung Benguet Consolidated Mine po, ang Amerikano, before the war, nariyan na. Bakit hanggang ngayon di umalis? Sapagkat napakayaman po ng Benguet. Ang dami po natin. Ito lang tunay meron eh. May decree po kami dyan. Hindi po namin siya swapangin. Sulat ng uulitin ko, nag-report yung mining industry noong 2020, kumita sila ng 18 times the budget this year of the Philippines, which is 1.8 trillion pesos. Eh di ibig sabihin, kung 10 times, ang kinikita ng mining company na pumupunta sa abroad ng kita ay 18 trillion pesos in a year. Eh di, bakit hindi itong REMA at yung gobyerno ang siyang mag-explore, mag-sanib, eh di yung 18 trillion, wala nang pulubing Pilipino. Wala nang mamamatay sa sakit na walang ospital. At ang mga sweldo, taasan ang gusto. Hindi na kailangang mag-corrupt tayo. Mapulis, mapa-empleyado, mapasundalo. Wala nang hold-upper. Wala nang na. snatcher. Wala na mag-abroad. Wala na magtatrabaho sa ibang bansa. Higit pa tayo sa Singapore. Wala pong 2 buwan po ako doon. Libre lahat. Kaya ako, nakita ko doon. Walang pulubing natutulog kamukha sa ermita sa Cubao. Walang snatcher. Ang mga executive po naglalakad sa karsada, naka-Amerikana, nakadala-dala ang bag. Wala pong kinatatakot na snatcher, bank robber, hold-upper. Wala po. Hindi nga terorista, hindi makasingit doon eh. Samantalang yung 2 kapitbahay, Indonesia, Malaysia, binomba ang Bali, yung resort. Kinidnap yung iba, dinala sa Mindanao. Yung Marriott Hotel sa Malaysia, pinasabog. Pero sa Singapore, wala pa hong nakasingit na magpasabog na terorista. Kaya nakakalungkot, walang kayamanan ng Singapore tulad natin. Napakaliit ng lupa. Kasi liit lang siguro ng Metro Manila. Ang dami nating yaman dito. Bakit hindi magamit yan para diretso pakinabangan ng gobyerno at lahat ng opisyal tama ang sweldo? Kung ang judge, magkano sweldo ng judge? Eh, gawin na nating 200, 300,000 a month. Kailangan mo pa bang maging corrupt? Ang pulis, ang sundalo. Kailangan mo pa ba ng lagay? Oh, Kung malaki na yung sweldo mo? Oo. Pahamak lang siya dito. Pwede ka na magsuplado. Sorry. I don't need your money. Oo, tama kayo dyan. Yan ako, sinasabi natin, di ba? At pagka nabawasan na yung nahihirap, umangat na ang buhay, hindi na sila ubrang dependent sa mga politikong warlord. Kasi kaya na nilang kumain ng 5 times a day, hindi 3 times. Habang ang mga tao ay nasa poorest level, poverty level, kakapit sa patalim po yan. Kaya po, napapagawa sila ng masama, na pumapatay, nagra-riding in tandem, kung ano-ano. Para ma-develop ang North EDSA, pagandahin, itatapon mo sa Bulacan. Yung iba doon, wala namang trabaho doon. Baka yung iba doon, yun na yung nagra-riding in tandem ngayon at nag-hijack ng mga trailer, ng goods, at saka nang-hold up na sa South Lake, sa South Superhighway. Kasi tinatapon natin sa walang pag-asang lugar. Kalawag. Anong trabaho doon? Lalo kung galing ka sa Tondo, pinagsususpetsahan pa, baka yung bagong mga kapitbahay natin, nakawan tayo, hold upin tayo, patayin tayo. Kaya, ino-offer po ng REMA ang napakalaking pag-unlad ng bayang ito. Hindi po para sa REMA. Para sa bayang ito, at tama po ang Pangulo. Alamin na ngayon, alin ba talaga genuine. Para magamit na yan sa pag-angat ng kabuhayan ng ating mga taong bayan. Hindi lang, pati healthcare. Alam niyo po,
way back 1948, Pilipino ang unang lumagda sa Declaration, Universal Declaration of Human Rights. Si Carlos P. Romulo. At nilagay doon, it is the responsibility, obligation of every state or government to provide decent housing, livelihood, and health care. Nasundan po yan ang sunod-sunod pang covenant. Kaya po naipasok yung Lina Biason Law. Maraming judge, abogado, galit na galit kay Lina Biason Law. Pag nakita nila yun, yan, hindi natin susundin yan. Section 28 na yan. It must be humane. Kaya ho nailagay yan dahil signatory po tayo sa United Nations Covenant. Kaya nung gawin ng 87 Constitution, nakalagay po sa social justice provision, in case of demolition, even with court order, it must be humane and law must be passed. Kaya nga, napilitang, sa ayaw natin gusto, naging author ng Lina Biason Law, UDHA, si Senator Biason at Senator Lina, na ngayon parang dinuduraan ng ibang lawyer, ibang judges. Wala tayong magagawa. We are a part of the United Nations. That is our obligation to our citizen. Housing, livelihood, healthcare. Kaya hindi at saka yung humane. Sa totoo lang, nakalagay doon sa bagong rules and regulation, implementing rules. Hindi obra mag-demolish ng tag-ulan. Ano ba yung nangyaring demolition? Di ba tag-ulan? Ngayon kaya nagalit si Mayor Duterte sa Davao. Dinidemolish na nga ng nature yung mga 2,000. Hindi niya alam kung saan titira sa pakakainin. Darating pa itong sheriff na artificial demolition. Kaya tuloy nanuntok Artificial yung mayor. demolition. 2,000 pamilya nasalanta ng kalikasan. Ha? Hindi ko alam kung paano pakakainin. Tapos, ito ka pa, artificial demolition. Opo, double demolition. Yun nga, kaya nagalit si Mayor. Oo nga. Dahil hindi alam na niyo ba, kinauan yung libo-libo ang tao. nasalanta nung bagyo, panahon pa ng tag-ulan. Actually, may implementing rules siyang UDA ng Lina Biason Law. Hindi obrang lalagpas ng 3:00, hindi obrang tag-ulan. Nasusunod ba yan ngayon? Yung sa Balara, nang i-demolish sila, ayun, under the elements of the rain, mga bata, matatanda. And yet, that is in the Constitution. At nariyan yan, in-implement ng UDHA, Lina Biason Law. Pero natutupad ba yan? Walang natutupad.